Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah fiqh, sa huling bahagi inshallah al-mas'alatu thalitha. Al-ahkamu al-muta'allika bin naw'i ath-thani min al-hajar. Mga ahkam na may kinalaman sa pangalawang uri ng hajar. Wa huwa al-hajru alal insani limashalati gayrihi. Ang pagpigil sa tao para sa kapakanan ng iba. Ibig sabihin dito, pipigilan natin yung tao na makapinsala sa iba. Sa pamagitan ng pagpasok niya sa financial na transaksyon. Pipigilan natin siyang pumasok sa financial na transaksyon. Yung isang uri, madali lang siyang makabisade. Yung isa, pipigilan natin siya para sa kanyang sariling kapakanan. Pero yung ito, pipigilan siya para sa kapakanan ng iba. Pero actually, mutually inclusive ito. Diba? Mangyayari, diba yung nakaraan, bata tsaka baliw, pipigilan natin makipagtransaksyon. Kasi baka lolokohin ka nito eh. Ngayon, kung yung bata o yung baliw na yun, ayaw magpapigil. Yung isa yung pipigilan natin. Yung isa yung pipigilan natin. So, ganito yung nangyari sa atin, sa kalagayan natin, diba? So yung mga maloloko, halimbawa, ayaw magpapigil. So pipigilan natin yung manloloko. O ngayon, yung manloloko din, sa pangalawang sitwasyon, yung manloloko ayaw magpapigil o yung maloloko ang pipigilan natin. So parehong ito mutually inclusive sila sa isa't isa. La yuhjar alal madin bidainin lam yahil ajaluhu. So yung may utang, di ba? Yun yung nabanggit natin nung nakaraan na pipigilan. Pero kapag hindi pa dumarating ang petsa ng kanyang pagbabayad, so hindi natin siya pwedeng pigilan na makipagtransaksyon na pinansyal. Kasi may utang, halimbawa, di ba? Ano ba yung mga pinansyal na transaksyon na pwede nating pigilan siya rito? Yung mangutang uli bilang halimbawa. Mangutang uli. Kasi mababaod na siya sa utang eh. Pipigilan natin siya na mangutang uli. O dito sa kalagayan na ito, yung magpapautang pipigilan natin. Huwag mong pautangin yan, mabaon na yan sa utang. Pero hanggat di pa naman dumarating yung petsa niya ng paniningil. Halimbawa, ako may utang. Tapos, ang deadline ko ng pagbabayad, December 31. December 31. So, sa ngayon, hindi nyo pa ako pipigilan. O hindi nyo pipigilan yung magpapautang sa akin. Pero kapag January 1, may nakita kayong inuutangan ko, babalaan nyo na yun. May utang yan, baon na sa utang yan. Milyon na yung utang yan, baka hindi ka mabayaran yan, tatakbuhan ka lang yan, kaya ganyan. Yun, pwede na. Yun, pwede niya. Liannahu la yalzimuhu al-ada qabla hululihi. Yung hindi siya maobliga na bayaran yung kanyang utang bago pa yung hulul nito. Kumbaga yung deadline nito. So hanggat di dumarating yung December 31, kumbaga, may utang ako, oo. Hindi ibig sabihin na nawawala yung utang. May utang pa rin ako, oo. Pero ang ibig sabihin dito, wala pa ako dun sa kalagayan ng pananagutan. Kumbaga. Lakin, law arada safaran tawilan, yahillud dain qabla qudumihi minhu, falgarimu mana'ahu minas safar. Pero halimbawa ako'y may utang mag-abroad ako. Lalakbay ako. 3 buwan ako mawawala. Yung deadline ko ng pagbabayad ng utang December 31, kung 3 buwan ako mawawala, ibig sabihin January 31 na ako uuwi. So sa ganung mga pagkakataon, yung garim daw, yung guarantor, so pwedeng gagawin niya, pagbabawalan niya yung may utang na maglakbay. So sa ganung pa rin, di ba? Kaya nga sinasabi ko, mutually exclusive yung dalawa. Pwedeng pipigilan mo yung katransaksyon na mapipinsala o yung pangunahin na makikipagtransaksyon na makakapinsala. Basta ang layunin dito, mapigilan yung pinsala. Di bumalik pa rin siya dun sa unang usapin. Napipigilan siya para sa kanyang sariling kapakanan. Di ba? Kasi pag naglakbay siya, halimbawa, ang tagal niyang nag-abroad, namatay siya doon, halimbawa namatay o kumaga nalugi pa siya lalo doon sa lugar na pupunta niya, di mas lalong hindi siya makakapagbayad. Pwede siya pigilan
na maglakbay. Hatta yuthikuhu birahnin o kafilin mali. So, hindi siya pwedeng payagan na maglakbay hanggang sa magbigay muna siya ng garantya o sanla. Kumbaga, yung sanla, halimbawa ko, meron akong sasakyan. Sige, magta-travel ako ng 3 buwan. December 31 yung deadline ko magbayad. Yung utang ko 1 milyon. Sige, iwan ko muna sa yung sasakyan. Kung di ako makabalik, benta mo yung sakyan, pambayad ng utang. Kasi mga sakyan naman, nasa mga milyon na rin ang halaga ngayon ng mga sakyan. Kahit yung maliliit, mga Vios, mga Wigo. Mahal na rin, mahal. Pero depende rin nga kung tatanggapin nyo nung garantor o nung pinagkakautangan din. Bawa ko, utang ko 1 milyon. Tapos iiwan ko lang na kumbaga sanla o garantya. Tricycle. Tapos surusi pa yung motor. Pag binenta mo 10,000, 7,000. Hindi makatarungan yun. Pag ganun, bawal siyang payagan na maglakbay. Idha kana mal mahjuri alayhi akthar min ad-dayn alladhi alayhi fahada la yuhjaru alayhi fi malihi walakin yu'mar bil wafa'i inda al-mutalabah. Kung ang nagkautang o yung kumbaga yung mahjuru alayhi, ginagamit lang kasi nating sample lagi yung utang Pero kung yung pinipigilan, yung pinipigilan nga, ay kilala na meron siyang yaman na higit pa sa kanyang utang, maaring hindi siya pipigilan Babalik tayo doon sa usapin ng may utang. Maaring hindi siya pipigilan na maglakbay. Kasi nga ang gagawin, titiyakin lang na mababayaran niya yung utang niya sa taktang oras. Na mauutusan siya na bayaran yung utang niya sa takdang oras. Na kung sa Islam, halimbawa mamamatay siya, di ba? Kahit hindi pa niya yun ilagay sa kanyang last will, sa kanyang huling habilin, magkakaroon pa rin ng karapatan yung inutangan na maningil. Kaya nga doon sa sunod-sunod na aya tungkol sa pagpapamana. Sakala bang ibabahagi ang pamana kapag natapos ng mabayaran yung kanyang mga pananagutan at kanyang mga utang. So pwedeng maningil. Maningil yung inutangan sa may utang na namatay na. Kasi may karapatan pa rin siya sa pera na yun. Kahit kahit mamatay yung mamatay na yung yung may utang. Hindi yun mawawala. Kahit nga sa mga merong kaso, nabalitaan ko kahapon, yung nakabangga, namatay din nakabangga. Maaring mawala yung kanyang criminal liability, pero nananatili yung kanyang civil liability sa mga damages o pagbabayad ng daños perjuicios. Yung mga yung kumbaga, yung compensation dun sa mga nasira. Di ba? Ako yung driver. Tapos meron akong nabangga na motor. Pero namatay din ako sa aksidente na may nabangga ako. Tapos nag-imbestiga, napatunayan na ako yung may kapabayaan. Kasi nalaman nila, nakatulog ako, paman. Mawawalan na ako ng criminal liability. Paano pa ako makukulong? Patay na ako Pero yung mga yung mga damages, sisingilin yun mula sa kanyang yaman. Meron ako may pera sa bangko, ganun, babayaran yun. Hanggang sa kumbaga, depende na lang din sa korte. O pwedeng magpapatawad na lang din yung pamilya na hindi na sila maniningil kasi namatay din naman yung yung driver. Pero sa ganitong kalagayan, sisingilin pa rin siya. Sisingilin pa rin niya. Hindi mawawala yung kanyang liability. Halimbawa nga itong mahjur ay meron siyang yaman na pwede naman niyang ipambayad. Kahit pa doon nga sa kalagayan, nilagay nga dito ni Sheikh Salman sa translation niya,
Hindi lang mahjur, pati nakikilala na incompetent, kumbaga hindi marunong maghawak ng pera. So kung ipipilit niya, so maaaring ganun yung ibig sabihin yung pagkakaunawa niya rito. Kung ipipilit nung tao na yon na makipag-transaction pa rin siya ng pinansyal, di hayaan siya. Pero tiyakin na magbabayad siya. Babayaran niya yung kanyang pananagutan. Fa in imtana'a habsa wa azra hatta yuwaffid din, hatta yuwaffil madin. Kasi nga, utusan siya kapag siningil na siya. Pero kapag siya ay tatanggi na bayaran ito, siya ay ikukulong. Pwede na siyang ipakulong o pwede na siyang kasuhan o pangaralan na magbayad. Pangaralan na magbayad. Fa inimtana'a nakabulol to. Fa inimtana'a tudakilu fi malihi biwafa'i dinihi. Kung tatanggi pa rin siya, pwede nang panghimasukan ng ibang kanyang yaman. So magsisecure tayo ng court order. Halimbawa, sabihin ng korte, pwede nyo nang withdrawin sa kanyang bangko ang halaga na ito bilang pambayad sa kanyang utang. So yun. Kaya ano din mahalagang may alam yung tao sa batas para hindi siya nanguhula. O tingnan nyo yung nangyari dito, di ba? Palalayasin lang niya yung mga tao ng ganun-ganun lang. Hindi siya nag-iisip. Sinong nagmumukhang tanga ngayon? Di ba? Siya lang din Hindi siya nag-aral. Ang pinaiiral niya lang yabang. Amma idha kana maluhu akallu mimma alayhi al-madin mimma alayhi ad-dain al-hal fahada yuhjaru alayhi at-tasarruf fi malihi endal mutalaba. Pero kung yaman niya ay mas kaunti kaysa sa utang at dumating ng takdang petsa ng bayaran, hahadlangan siya sa kanyang yaman. Lialla yadurru al-gurama. Nang sa gayon ay hindi mapipinsala yung mga pinagkautangan o yung garantor. Wala yumakkinul madino minat tasarrufi fi malihi bitabarru'i aw ghairihi idha kana hadal amru yadurru bi ashabi ad-duyun. Kasi nga kapag panahon na ng singilan, pero maaaring titingnan nito ng korte Kumbaga kahit wala pa yung panahon ng singilan, pwede magdedesisyon na yung judge na pigilan siya na gumastos ng kanyang pera. Ultimo pagsasadaka o pagdodonate ay maaari siyang pagbawalan na gawin. Nang sa gayon, pagdating ng petsa ng singilan, makakapagbayad siya. Di ba yung unang binanggit? Kapag hindi pa dumarating yung petsa ng singil, pag singil, hindi pa siya sisingilin. Pero maaring mangyayari na yung yaman niya, mas kaunti kaysa dun sa kanyang utang. Parang dito, di ba? O, sa dinami-dami ng utang niya, ilang milyon yun. Binambabayad niya lagi lupa. Anong may pababayad pa niya? Di ba? So, maaari na siyang pigilan na gumawa ng anuman sa kanyang pera na mapipinsala yung mga pinagkautangan niya. Man ba'al mahjura alayhi aw akradahu shay'an ba'da al-hajar fala yakikku lahu al-mutalabatu illa ba'da fakal hajri anhu. Sumunod yung pang-apat o ano ito? Pangatlo. Yung tao na ito, kumbaga, ang nagpautang sa kanya, kumbaga, sino man daw ang man ba'a al-mahjuru alayhi aw akradahu shay'an. Sino man daw yung magbenta o magpautang sa isang tao na pinipigilan na makipagtransaksyon sa iba't ibang mga dahilan, ay walang karapatang maningil. Liban na lamang na matapos muna ang hajar. Sa kanya. So ito mangyayari ito, halimbawa ako may utang, di ba? May utang. Tapos meron ng mga pumipigil
sa inyo na pautangin ako. May pumipigil na. Boss Ahmad, pinipigilan ka na magpautang sa akin. May hajar na mangyayari. Ako yung pinipigilan na makautang din. Pinautang mo pa rin ako, tigas ng ulo mo eh. Tiwalang-tiwala ka sa akin kasi mukha akong kawawa. Oh. Tapos ngayon bigla mong kailangan yung pera, sinisingil mo ako. Sinisingil mo ako. Hindi mo ako pwedeng singilin. Kasi yung kanyang hajar sa akin, para sa kapakanan ng iba ko pang inutangan, uunahin ko yung nababayaran. Babantayan ni Ahmad, sisiguraduhin ni Ahmad, uunahin ko yung babayaran kaysa sa'yo. Kaya importante yung mga garantor sa utang, mga witness sa utang. Kasi ako naging mahjur para sa kapakanan ng mga pinagkautangan ko na mababayaran ko sila. Ibig sabihin pinagbabawalan ako mangutang. At maaaring ikaw din, pinagbawalan ka na magpautang. Pero pumunta ako sa bahay mo isang gabi. Basang-basa sa ulan. Tapos nanginginig, tapos punit-punit yung damit. Pautangin mo nga ako 5 million. O, pinautang mo ako. Wala, nilustay ko lang sa fish pond. Tapos wala na naman yung pera. Ngayon, naniningil ka kasi 5 million. Wala, hindi pa ako makita yung negosyo ko eh. O, kinukulit mo, magbayad ka na ngayon. Kundi, didemanda kita. O, nagdemanda ka na. Sabihin natin, nagdemanda ka na. O, punta ka na sa meron nang pumipigil nga sa akin eh. Siya. Tapos pinigilan niya ako noon pa para sa kapakanan ng iba. Inutangan ko 50 million. Unahin ko yung bayaran bago ikaw. Unahin ko yung bayaran bago ikaw. At panghuli, yung tinutukoy na pagkatapos ng hajar. Pag natapos yung hajar dun sa kanila. Kasi mangyayari niyan, yung hajar sa iyo, panibagong kaso yun eh. Kumbaga, panibagong hajar ang mangyayari. Kumbaga parang natin siya eh. Restraining order. Parang magiging ganun yung kalalabasan kung sa batas ng tao. Restraining order. Pinagbabawalan ka namin ganito, ganyan. Na gumawa ng ganito, ganyan. O sa kalagayan ko, ako'y may utang. Pinagbabawalan ka namin na mangutang pa kasi baon ka na sa utang. At kung meron mang magpapautang sa iyo na bago, unahin mong bayaran yung una-una mong pinagkautangan. Ganun yung mangyayari. Panghuli, lilhakima an yabi'a malahu wa yuksimu thamanahu bikadari duyuni garaimihi. Duyuni guramaihi alhala. So yung kadi, yung judge o yung hakim, yung pinuno na maghahatol dun sa kaso ng mga kumbaga nagpautang at syempre nung umutang. Yung nga maaari niyang ibebenta ang anumang yaman nung nagkautang para mabayaran yung mga pinagkautangan. Ayun na nga yung tinatalakay natin palagi. Na maaring ma-sequester yung yaman ng sino mang nagkautang o kaya napagtibay na merong krimen, estafa o scam para makompensate yung kanyang mga nabiktima. Parang ngayon, di ba, sa flood control, di ba, pinababalik yung kanilang mga yaman na ill-gotten, kumbaga ill-gotten wealth ang tawag, kumbaga hindi nakuha sa normal o legal na paraan. Lianna hada huwa al-maqsudu min al-hajri alihi. Dahil ito ang layunin ng hajar para sa sino man, ang maprotektahan sila sa kanilang yaman o makompensate sila sa anumang nawala sa kanila. Makompensate sila sa anumang nawala sa kanila. Wa fi ta'khiri dalika matalun wa dulmun lahum. At kung ipagpapaliban pa ng pinuno o ng judge ang compensation na ito, isa itong magiging kawalang katarungan ito doon sa mga pinagkautangan o doon sa mga naloko. Kaya 'di ba, sabi, justice delayed is justice denied. Ang dinidelay na hustisya ay hustisya na kumbaga pinagkakait din. Kasi hanggat walang hustisya, walang kapanatagan na iiral eh. Bawa tayo, 'di ba? Sa parehong panig may magkakaproblema eh. O hanggat hindi ako yung kriminal, ako yung scammer. O hanggat hindi ko nababalik sa inyo yung in-scam ko sa inyo, may may problema kayo.
May problema din doon sa scammer. Kasi halimbawa yung scammer, sige, makukulong na siya. Makukulong na siya. Ikukulong na siya sa sa kulungan ng sabihin natin yung presinto ng munisipyo o ng bayan. Ang tagal ng hearing. May nangyaring ganyan, ang tagal ng hearing. Babae yata yun, matanda. Nakakulong na siya sa kumbaga parang city jail. Kasi hanggat wala ka sentensya, city jail ka o provincial jail. Tapos kakadadalhin sa bilibid pag sentensyado ka na. Pag babae doon sa correctional. Merong babae. Lumabas na yung hatol sa kanya matapos ang ilang taon. Tapos ang hatol pala sa kanya, makukulong siya ng 2 buwan lang. Isipin niyo yan, nakulong ka na ng ilang taon, tapos ang hatol lang pala sa'yo 2 buwan lang talaga na pagkakakulong. Di na pagkaitan ka, maring nagkasala ka, pero hindi rin naman ibig sabihin na wala ka ng karapatan o pagkakaitan ka sa yung karapatan. Pero 2 buwan lang pala yung sentensya sa'yo dapat. Tapos nakulong ka sa city jail ng 2 taon. Di napakalaking kawalang katarungan. Kahit yung kriminal o yung nagkasala, meron ding karapatan. Meron din silang karapatan. Alhamdulillah. So ito yung dulo ng Hajar. Alhamdulillah. At yung susunod, yung tungkol sa mga syarika, mga korporasyon. At mahalaga ito kasi maraming nalalabag dito at maraming nananamantala sa ganitong mga usapin. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.